Amen. Sige, let us all bow our heads and let the presence of the Lord in our midst, honoring the Father of all fathers. He is the Creator. He is the Giver. He is the restorer, deliverer. He is the blesser. Amen, of our lives. Thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, God. Purihin ka, Panginoon. Ama, kami po ay nagpapasalamat tuwina sa tuwing kami po, Panginoon, ay dinadala mo po sa iyong tahanan. Lagi kaming malakas, lagi kaming masigla. Kami po ay malulusog ng dahil po sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Sa lahat ng mabubuting bagay na meron kami, lahat ng ito'y galing po sa iyo. Salamat dahil hindi ka nakakalimot na magbigay sa amin lahat. Ikaw ang tunay na umaalala sa amin. Sa magang ito, sa patuloy po namin paglapit sa iyo, kami po ay nagpapakumbaba. Lagi po namin sasabihin, wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Nasa iyo ang aming buhay, nasa iyo ang aming kagalakan, nasa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan. Lord, paano na kami kung wala ka sa buhay namin? Kaya salamat po, kumilos ka sa aming kalagitnaan, manguna ka, mag-isa hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Ang dalangin po namin, patuloy kang umabot, magbago ng buhay, magbago ng puso, at lahat, O Diyos, na makarinig, O Diyos, ng iyong salita, ay patuloy na magbuo ng isang matibay na relasyon patungo po sa iyo. Salamat, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak sa lugaring ito, maging sa mga nanonood. I pray, Lord Jesus, touch their hearts, Lord God. Gisingin mo po ang bawat puso ng bawat isa, O Diyos, sa pagkatunay na masaya at masarap, Panginoon, kapag kami po ay nasa pagtitipon. Salamat po, mawalhati ka sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po, O Diyos, maging ang mga ama, mga tatay. O Diyos, sa aming kalagitnaan, yamang ito ay araw na pinagpala mo po para sa aming lahat. Ikaw po ang siyang mawalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Amen. Kung meron kang tatay sa tabi mo, sabihin mo, Happy Father's Day to you. O tosang, daddy. Amen. Sa loob po ng tahanan, may kanya-kanya pong sabihin na nating responsibilidad o katungkulan o trabaho ang bawat individual. Amen? Hindi lang para makinabang sa loob ng isang pamilya, hindi lang para tumanggap, kundi ang bawat miyembro o bahagi sa loob ng isang tahanan ay kailangang mayroong gampanin para magbuo. Sabi mo nga sa katabi mo, magbuo. Amen? Naalala ko yung isang sabi ng pastor na kaibigan natin, ang hirap, minsan, masyado tayong umaasa sa isang katungkulan, sa isang pamilya, na hindi naman tayo nagiging bahagi, kundi ang gusto lang natin ay tumanggap. Kapag ganun lagi ang ating kaisipan, tayo ay mauubusan. Tama ba, para bang isang pitsil, lagi mong kinukuhanan ng laman, tapos hindi ka naman nagsasalin pabalik, maugulat ka pag salin mo, ay, wala nang laman. Amen? At sa loob ng tahanan, ganun ang role, o ganun talaga, ganun ang expectation natin sa bawat isa. Hindi lang sa ama ng tahanan, maging sa mother, maging sa magkakapatid, o anumang role sa loob ng tahanan. Merong pag-ubos na tinatawag. Sabi mo nga sa kataming pag-ubos. Kaya minsan, yung nag-expect tayo, minsan totoo, kaya nagkakagulo sa loob ng tahanan, hindi naman yung dahil hindi gumagampan, kundi yung sobrang expectation. Yung sobrang paghahanap. Akala natin si daddy ay si mami ay si daddy, o kaya si daddy ay si kuya, si mami ay si ate. Kung ano-anong expectation ang hinahanap natin. At ang kadalasan, lagi tayo nag-expect, we always expecting from others
And yet for ourselves, we're not doing our part. Tama ba yung ating katungkulan, yung ating trabaho, kung ano man ang ating katungkulan sa loob ng tahanan? Kung tayo ba ay ama, kung tayo ba ay ina, kung tayo ba ay anak, kapatid, kuya, or ate. Amen ba? Hello? Kaya nga ulitin ko, ang bawat miyembro ng bawat tahanan, kailangang merong kaisipan at merong damdamin upang makarating sa pagbuo. Amen ba? I hopefully natatranslate ito ng maayos sa Nihongo. Kasi totoo lang, even inside the church, andyan ba kayo? You know, ang realidad ay shadow lamang kung ano talagang ginagawa ng Diyos sa spiritual. Ang katotohanan ay yung mga bagay na spiritual. Baligtad. Hindi ito, kumbaga yung nakikita nating literal, akala natin ito ang totoo. Sa mata ng Diyos, ang katotohanan ay ang mga bagay na espiritual. Para maintindihan natin ng gusto, yung sinasabi ko, minsan nakala natin ang kagalakan kapag meron ka ng dito, meron kang ganyan, nakain mo yan, napuntahan mo to. Pero ang totoo, maraming pagkakataon, nakuha natin o tinanggap natin yung mga bagay na yun, pero hindi pa rin tayo masaya. Why? Because ang tunay na kasiyahan ay hindi mga bagay na literal, kundi bagay na spiritual na nasa iyong kalooban. Tama ba? Ang kabuuan, ang pag-asa. Amen? Ay hindi lang sa mga bagay na nakikita ng mata. Ang pagpapala ay hindi lang doon sa dami ng iyong hawak-hawak, kundi sa kakontentohan ng iyong puso at kaisipan. Hello? Yan mga yun po ay araw ng mga tatay, mga ama, Father's Day. Of course, you know, nakikita natin sa mga posts, ito ang mga tatay. They are providers, they are discipliners, no? Nagdi-discipline sila, sila ang nagbibigay, sila ang nagpo-protect, sila ang nagbubuo, at kung ano pa, napakaraming posts, makikita nyo ngayon, punta kayo sa inyong mga social media, about sa tungkulin ng pagiging ama. At totoo lahat ito. Tama ba? Meron tayo mga tinatawag na, sabihin natin, a perfect kind of a father. Pero ang katotohanan, wala naman talagang perfectong father. Walang perfectong ama at ganoon din naman, wala rin namang perfectong ina. At kahit perfectong individual, wala din. Kaya naman kailangan natin ang pagkilos at pagsama ng Diyos. Hello? Ngayong kapanahon ito, totoo lang, kahit manood kayo ng mga palabas sa movies, mga serya na pinapanood natin, totoo lang, ang sabihin natin kisigan, masculinity, or yung authority, discipline, sa loob ng isang tahanan, which is trabaho ng isang ama o isang tatay, ay nawawala na po. Ang kaaway natin, ang demonyo, ano ba dinidiminish niya o binubura niya na pwedeng walang tatay sa loob ng tahanan. Winawasak niya ang institusyon na ang Diyos ang nagtayo. Kung ano ang interpretasyon bilang isang pamilya na kailangan sa mata ng Diyos, kailangan may ama, may ina, may mga anak, na which is ang Diyos ang naglagay, founded by the Lord, ay binubura ng kaaway natin ng mundong ito na pwedeng walang tatay. Okay? At kadalasan, nasisisi pa natin yung mga tatay na meron tayo. O kadalasan, hindi nabibigyang halaga. You know, one time, Matthew chapter 19, para bang divorce. Pinag-aralan natin ito way back, you know. Lumapit ang mga Pariseo kay Jesus. Sabi nila, Jesus, sino ba ang dapat sisihin bakit may paghihiwalay? Yung babae ba o ang lalaki?
At ang sabi ni Jesus, noong una, nilikha ng Diyos ang lalaki at nilikha ng Diyos ang babae at sila ay pinagsama ng Diyos at sila ay naging isa. Directly, parang hindi sinagot ng ating Panginoong Hesus ang tanong sa kanya ng mga Pariseyo. Pero under the answer, under doon sa sagot ng ating Panginoong Hesus, sinagot niya na dati ganito ang lalaking galing sa Diyos at ganito ang babaeng galing sa Diyos. At kapag sila ay parehong galing sa Diyos at kapag sila ay pinagsama mo, sila ay nagiging isa. Tama ba? At ganon din naman sa pagiging ama. Amen. Yung hinahanap nating kabuuan o perfection sa pagiging ama ay hindi galing sa bawat individual. Hello? Church, nandiyan ba kayo? Ito ay galing sa Diyos. Ang panahon natin ito ay panahon na kung saan nauubos na ang mga tatay. May mga tatay, pero hindi naman sila responsible sa kanilang trabaho bilang tatay. O kaya naman ang mga tatay ay missing in action. Tama ba? Hello? At kung meron naman tatay sa loob ng tahanan, minority siya, hindi pinakikinggan, binabaliwala, kaya naman ang mga tatay, halos ayaw umuwi ng bahay nila dahil ano sila, threatened sila sa bahay nila. Mas nai-enjoy nila ang mga ibang tao sa labas, ang mga tao nakikinig sa kanila, mga kaibigan, ibang tao, kesa sa loob ng tahanan na ayaw siyang pakinggan. Hello? Kaya nga, makinig kayo ayon sa statistic. Nakalagay mo yung statistic ko. Okay, itong, ano ba statistic sa Tagalog? Pag-aaral, ayon sa pag-aaral, kasi gusto ko maintindihan nyo, kaya tinatagalog ko ng gusto eh. O ayon doon sa mga nag-aaral, naglilista, okay? Sabi nila, believe in a society that they value masculinity and manhood. Manhood is under attack and redefined. Manhood matters and masculine makes a difference. See this, 63% of youth suicide is from fatherless home. 63, ang laki. Right? 90% of all runaway children are from fatherless home. 55% of all divorce cases and marital problems is from a fatherless home. 85% of all children with behavioral disorders are from fatherless home. 71% of all level of school dropouts are from fatherless home. 75% of all adolescent chemical abuse patient and drug treatments are from fatherless home. And 85% of all youths in prison is from a fatherless home. Wow, sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Kaya kung ikaw ay may tatay, sabi mo, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen? Kasi totoo lang. Punta kayo sa Amerika, punta kayo sa mga Western country, kahit sa Pilipinas, ganoon din naman. Kahit ang Japan, lalo na. Amen? Marami ritong mga father that is missing in action. You know? Maraming fathers, minsan naandyan naman sila, but they quit. They have quitted. Dahil they are unrespected, unheard. Tama ba? Hindi napapansin, hindi na-honor. Right? Kaya magtataka ka, totoo lang, minsan sinisisi natin yung mga fathers na nag-give up.
Because we keep on asking doon sa kanilang responsibilidad na dapat ginaganpan sa loob ng simbahan. Pero tayo, totoo lang, bilang asawa, bilang mga anak, ang tanong, ginagampan ba natin ang dapat nating ginagawa? Hello? Ito po ay, totoo lang, nakakagulat. Totoo ito, sabi mo sa katabi mo, totoo to. Kung tatanungin mo yung mga nag-addict, nakulong, napasama, nawala ng direksyon, sila ay siyasatin mo maigi at masasagot nila, wala kami kasing magulang. Walang tumayong magdisiplina, walang tumayong magprotekta, walang tumayong magturo, walang tumayong mag-alala, walang nagbabantay kasi sa amin. Hello? And that's the reason why, totoo lang, napaka-importante ng trabaho ng isang ama sa loob ng tahanan. At ito ang prayer nating lahat. Sabi mo sa katabi mo, sumama ka sa prayer ni Pastor. Okay, itong prayer namin ni Pastora, na ang church nating ito ay maging magulang, maging ama, maging nanay, maging ate, maging kuya, ng bawat individual na nangangailangan nito. Amen. Bilang mga tinawag ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. Bilang mga tinawag ng Diyos. Kaya nga kung maaari, lagi natin itong pinangangaral, huwag lang tayong masyadong magpatangay doon sa lahat ng ating mga sariling problema, mga sariling pangangailangan, mga kung ano-ano mga issue sa buhay natin, na naging dahilan, kaya tayo hindi nagiging pakinabang bilang mga Kristiyano sa mga taong nangangailangan ng ating presensya. Hello? Kasi anong dahilan? Bakit pa tayo nakakilala sa Diyos? Anong dahilan ng ating pag-aaral, pagpunta sa church? Tama ba? Kung tayo mismo, mas immature pa doon sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Tama ba? Tali mo yung katabi mo, sayang! Ang dami nangangailangan, totoo lang, ng ama sa bansang ito. Ang dami nangangailangan ng ina, ng nanay sa bansang ito. Marami naghahanap ng kuya, ate, kaibigan sa bansang ito na dahil sa wala silang matagpuan, sila ay napariwala. Nag-iba ng direksyon, napasama. Dahil ng totoo, marami sa atin, mas napapangunahan tayo ng ating mga problema, pangailangan, issue, at yung anong-anong mga drama sa buhay. Hello? Ito ang prayer natin. Amen. Bilang mga nakakilala sa Diyos, last week, pinag-usapan natin tayo ang asin at ilaw ng mundong ito. Tama ba? Paano nila maririnig ang salita ng Diyos kung walang magbabahagi ng salita ng Diyos? Sino pwede nilang gayahin bilang mga taong may pananampalataya? Kung ang bawat nakakasama nila ay kapareho din nila. Tama ba? Kung anong uso, kung anong madalas gawin, mga kabataan, mga individual. Kung ano mas pinagbibisihan ng isip, mga bagay na walang pakinabang, walang kabuluhan, walang pandagdag sa kanilang mga sarili. Tama ba? Sino pang gagayahin nila kung hindi ikaw at ako tatayo bilang mga mananampalataya ng Diyos? Hello, kalibitin mo yung katabi kapatid. Kumilos tayo. Amen. Isa pang katotohanan, sabi rito, it's a known fact that wherever there is individual who became a Christian can bring 10 to 25% of the family to church. Bawat individual. Mapayang pro ka, mapayang people ka, ikaw ay single, kapag ikaw ay nakakilala sa Diyos, 10% to 25% ang kaya mong bitbitin na pamilya mo papunta sa Diyos. Kung ikaw naman ay nanay, mother, becomes a Christian, can bring 40% to 60% of the family to church. Pwede na rin. Tama ba? Of course. Eh yung
Tatay. When father becomes a Christian, can bring 75 to 19% of the family to church. Totoo to. At totoo to sa amin at marami sa atin mga nakakilala sa Diyos. Kapag hindi naman natin sinasabing pero itong katotohanan. Kasi ganong totoo kahalaga ang kakayanan at kapangyarihan na meron ang isang ama ng tahanan. Kaya wag baliwalain. Amen, wag hindi bigyang pansin. Tama ba? Buksan natin ating Biblia. Yung verse muna. Naknasa ko ng verse ko muna. Yung 1 Corinthians ba? 1 Corinthians chapter 4. Verses 15. At sabi rito, for though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Marami kayong tagapagturo. Amen. Maraming guro. Maraming tagapagpaalala. Pero iilan lang ang tatay, ang ama. O magulang. Tama ba? Kaya kung meron kayong magulang na nagtuturo sa inyo ng tama, magpasalamat ka na sa Diyos. Nag-aayos. Magpasalamat ka sa Diyos. Kung meron kayong mga magulang na nagbabantay, tama ba? At gusto, ganito dapat ka magdamit, ganito ka dapat magsalita, ganito ka dapat kumilos, dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Sapagkat kadalasan, totoo lang, mahigit siguro 70% ng kabataan, pagdating sa relasyon sa magulang, ay rebelde. Tama ba? Pakinggan niyo kung tama yung pagkaka-nihong ko. Maraming mga kabataan, 70% sa kanila, o marami sa atin, 70%, ay merong rebellious heart sa kanilang magulang. Lalo na kapag ang itinuturo ng magulang ay malayo doon sa kanilang mga sariling kagustuhan. Hello, church. Itong tandaan natin. Hindi porket gusto natin, tama. Sabi mo nga sa katabi mo, tanungan mo mag-pray. Sabi mo, hindi porket gusto mo, tama. Pagbasa kayo doon sa mga post, kasi dami ko nakitang post about itong tatay. Sila ay nagdidisiplinado, sila ay nagbibigay, sila ay nagpo-protect. Okay. Wala kayong makikita dyan, si tatay dapat tawa ng tawa. Kailangan ang tatay, kailangan lagi mapagbiro. Hindi yung kasama sa mga top 10 character of a good father. Of course, we need those. Pero hindi yun kasama. Ang tatay mo ay hindi nanay mo. Okay? Your dad is not your mom and your mom is not your dad. And sometimes you ask more than our fathers can give to us. We ask comfort. We ask, ano ba yung madalas hingin natin sa ating mga nanay natin? Yung paglalambing, yung amay-amay. Okay? Pero I tell you this, I'm gonna repeat it again. Your dad is not your mom the same way your mom is not your dad. Kaya nga binubura ng mundo, si Des, kaya nga binubura ng mundo ang masculinity sa loob ng isang tahanan, ang fatherhood sa loob ng tahanan, thinking, pwede naman. But I tell you this, hindi mabubuo kasi bakit? Sa Diyos lang galing ang mga ama. Amen, palapakan natin si Lord. Amen. We are living in a identity crisis in our generation. Nunood nga ako lalo na yung mga bagong mga palabas.
Naku, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Amen ba? Talagang sa totoo lang, kaya nga kung walang magbabantay, see this, mga magulang, mga tatay sa loob ng church, kung walang magbabantay na mga gulang, kahit sa panonood, simpleng paglalaro, amen, ng ating mga anak, sino ang magtuturo ng tama? Kung ang pinapakita ng mga palabas at majority, halos lahat ng palabas, ingatan niyo yung mga anak niyo sa panonood, magbantay kayo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Dating lalaki, naging babae. Matapos mapalaki niya yung mga anak niya, nag-edad, 60, 70, saka siya naging babae. Nakakatawa. Right? Yung mga babae naman, babae sila nung una, biglang naging mga lalaki. Hello. We are not discriminating such people. We love them. Tama ba? Mahal natin silang lahat. Pero kung nagugulo, makinig kayo maigi, kung nagugulo ang isang sistema na ang Diyos ang siyang nagtayo, tama ba? Yung pundasyon na siya ang nagbigay sa isang pamilya, sa isang tahanan. Amen ba? Kailangang may magwala. Tama ba? Kailangan may magpaalala. Kailangan may gumising at magsabing hindi tama yan. Hello? May magpigil, may magturo. Tama ba? May magpaliwanag. Lalong-lalo na doon sa katwiran ng Diyos na hindi pwede yan. Ito ang sinasabi ng Diyos patungkol sa mga bagay na yan. Tama ba? Kaya nga minsan totoo lang, babalik ako dun sa sinasabi ko kanina eh. Minsan akala natin ang atake ng kaaway sa atin lang. Tama ba? Kaya kung ikaw ay may anak, sino ritong may anak, taas ang kamay? Tatay or nanay. Kung ikaw ay mag-anak, kung meron kang anak, kailangan magdalawang isip ka bago ka magdrama. Pagdalawang isip ka bago mo ibigay ang sarili mo sa kasalanan. Tama ba? Bago ka magpaubaya ng mga bagay na mali. Kasi akala mo, sarili mo lang o para sa iyo lang ang pagsubok na yan. Tama ba? Kaya mag-iingat ka kapag hinihila ng kaaway ang pananampalataya at pagkakilala mo sa Diyos papalayo sa iyo. Baka akala mo sa iyo lang. Pero ang totoo, may mga anak na nakatingin at nag-aabang at naghihintay na ano gagayahin kung ano ang ginawa at dinama, sinagot ng magulang. Tama ba? Hello? Sabihin mo sa katabi, mag-iingat ka. Kasi kung paano ang kaligtasan ay pamilya, ganon din naman pagdating sa kapamahakan. Hello? Kaya minsan ayaw mo magbago pagdating sa mga bisyo. Ayaw mo magbago doon sa mga bagay na kinasanayan mo. Thinking, akala mo sa'yo lang yan. Tama ba? Bakit ba may mga anak, may mga individual, nag-addict, nagsugal, nagbisyo, nalulong sa kung ano mga bagay na masama? Tama ba? Hindi lang yan basta't pumasok. May ginaya yan. May tinularan yan, mayroon niyang pinakinggan, may nakita yan. Tama ba? At kung nagtatalo sa kanilang kaisipan, ang tama at mali, ikaw yan. Sabi mo sa katabi mo, tayo yan. Hello? Tama ba? Okay, Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. Ito na, preaching na to. Intro pa na yung kanina.
Okay. Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 9. It's all about, okay, the preaching today is all about godly fathers. Ito ang mga amang makadiyos o mga magulang na makadiyos. Basahin ko po sa Tagalog, Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. Ito ang mga utos, katuruan at tutunin na inuutos ng Panginoon na inyong Diyos na sa akin na ituro ko sa inyo. Sundin nyo ito sa lupaing inyong aariin doon sa kabila ng Jordan para kayo at ang mga anak at mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo o mamamayan ng Israel at sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo pa kayong dumami sa maganda at masaganang lupain ayon sa ipinangako ng Panginoon ang Diyos ng inyong mga ninuno. Verse 4, makinig kayo o mamamayan ng Israel, ang Panginoon ng ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso ninyo, ng buong ninyong kaluluwa, at ng buong ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Sabihin niyo ito kapag kayo ay nasa mga bahay at kapag kayo ay naglalakad. Kapag nakahiga kayo at kapag kayo babangon. Itali niyo ito sa inyong mga kamay o ilagay ninyo sa inyong mga noo bilang paalala. Isulat ninyo ito sa dambana o sa hamban ng inyong mga bahay at bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Amen. Isang makadiyos na ama. Okay? May kanya-kanya tayong kaisipan patungkol sa ano ba talaga ang dapat meron ng tatay. Dapat siya ay may pera. Dapat siya ay mabait, oo lang ng oo. Dapat siya ay daging sweet, hindi nagagalit. Amen. Higit pa doon, may dapat na ama ayon sa pamantayan ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pamantayan ng Diyos. Hindi sa pamantayan ng sino paman. Ikaw, ako, mga anak, mga asawa. Amen. Pamantayan ng Diyos ang pinaka-importante sa lahat. Tama ba? Ulitin ko Hindi dahil sa kung anong gusto natin, kung saan tayo matutuwa, kung saan tayo parang gusto kong to. You know? Hindi yon. Merong pamantayan at ang Diyos. At ang pamantayan ng Diyos ang pinaka-importante sa lahat. Tama ba? Anong pakinabang kung mapasaya mong lahat kung hindi mo mapasaya ang Diyos? Wala. Diba, impyerno pa rin. Anong pakinabang makasundo mo lahat ng tao kung hindi mo naman kasundo ang Diyos? Kapalugod mo man lahat ng tao, pero ang Diyos mismo na nagbigay ng buhay, nagbigay sa iyo ng lakas, nagbigay na yung hininga ang hindi mo mapasaya. Amen. Walang pakinabang. Amen. Kaya ulitin ko, ang pinakamahalagang pamantayan na kailangan nating matutunan ay ang pamantayan ng Diyos. Okay? Unang pamantayan ng Diyos. First, for a godly father, number 1, he has a divine fear of the Lord. Amen. Sabi doon sa binasa natin sa verse 2, that you may fear the Lord your God. Kailangan may pagkatakot sa Diyos. Sa verse 2, simula ng verse 2. Amen, pagkatakot sa Diyos. Gusto mong malaman kung anong tama at mabuti? Merong pagkatakot sa Diyos kang nararamdaman.
alam mo na nakatingin ang Diyos sa'yo. Na hindi ka lang gumagawa ng mga bagay na gusto mo. O para bang sa tingin mo, gusto ko kasi ito, pakinabang to para sa akin, dito ako masaya. Amen. Kung ang pamantayan mo ay kasiyahan para sa sarili mo, I tell you this, hindi ito tunay na sagot. Kung saan ka mabubusog, saan ka maaaliw, saan mo tingin na para bang mapupuno ka. Hello? Nandiyan ba kayo? May mas tama pa doon sa tamang akala natin. Amen? Gusto nating malaman ang pinakatama sa lahat. Isipin natin at damin natin ito na mayroong pagkatakot sa Diyos. Sabi ng Psalms 111 verse 10, ang pundasyon ng lahat ng karunungan ay galing sa pagkatakot sa Diyos. Ang lahat ng may pagsunod ay lumalago at nagiging marunong. Purihin siya kailanman. Amen. Ang pundasyon ng lahat ng karunungan, kaalaman, hindi sa mga bagay na gusto natin. Hello, sabi mo sa katabi mo, hindi gusto mo. Kung gusto natin ng isang buhay na pinagpala, tama ba? Of course, kami, totoo lang, yung mga magulang dyan, taas ang kamay. Whether you are a mom or a dad, taas ang kamay, mga magulang. Of course, nung una matigas din ang ulo namin. Amen. Talagang, kung parang wrestling na, nakipag-wrestling sa amin, ang aming mga magulang para tumino. Amen. At praise the Lord. Amen. Nabago tayong lahat. Palapakan niya natin si Lord. Ang bawat matinong buhay ay representasyon ng isang mabuting magulang. Tama ba? Pag ang isang taong mabuti, maganda ang nangyari, di ba representasyon siya na kanyang magulang? Kung siya ay napahamak, napasama, nakulong, napaniwala, ay ganon din. Representasyon rin ng isang magulang. Kaya mamili ka. Hello, parents of the Lord, mga magulang ng Panginoon, mamili ka. Kaya nga ulit ko, hindi ka pwede magpatangay sa gusto mo lang. Kasi maaring, tatandaan natin ito, natutunan ko to, ang resulta ay hindi galing sa atin. May sabi mo nga sa katabi mo, resulta hindi galing sa'yo. Maraming gustong yumaman, hindi yumaman. Ginawa lahat, kahit gusto niyang yumaman. Nagpakasama siya, nagpa-compromise siya. Ang resulta ay hindi galing sa atin, galing sa Diyos. Kahit na anong pagpakapagod, kung hindi gusto ng Diyos na hindi tayo pagpalain sa ganyang paraan, hindi darating ang pagpapala ng Diyos. Tama ba? Hello? Kung hindi gusto ng Diyos na tayo ay umayos ang buhay, tama ba? Umayos sa isang pamilya, dahil sa mali nating pagpili, kahit na anong gawin natin, mamimili at mamimili tayo ng iba-iba kung sino-sino, pakikisamahan natin, hindi aayos ang pamilya natin. Kasi bakit? Hindi gusto ng Diyos eh. Oo. Yung standard ng tao. Tama ba? Hello? Ang resulta sa Diyos galing. Ang mabuting resulta sa Diyos galing. Kaya tubuan tayo lagi ng pagkatakot sa Diyos. Hello, palapakan natin si Lord. Pangalawang pamantayan, keeps the Lord statutes and commandment. Kung ano ang mahalaga kay Lord. Kung ano ang gusto niya. Kung ano kanyang inuutos. Kung ano kanyang pamantayan. Kung ano ang sistema niya, status niya eh. Kung saan nakastand firm ang Lord. Tama ba? Yun ang kinikip.
Yun ang laging tinatandaan. Kahit na itong sabi ni ganito, itong sabi ng ganyan. At para bang tingin nila, pinagpala sila sa kanilang sariling pamamaraan. Huwag kang basta-basta susunod. Huwag kang basta gaya ng gaya. Thinking buti pa sa kanila. Buti pa itong mga ganito. Hindi naman sila pala church, pero ganito mga buhay nila, parang ang sasaya. Sabi ng isang verse sa Bible, bakit kung sino pa yung walang pananampalataya at walang pagkakilala sa Diyos, para bang sila pang pinagpala? Para bang sila pa ang magandang buhay? Para sila pa ang masasaya? Pero sabi ng Lord sa kanya, pinakita ng Lord sa kanila, sa pagdating ng araw ng paghuhukom, ang lahat ng yan ay mapapariwala. Lahat ng yan ay mawawalan ng kabuluhan. May masusunog yung mga bagay na yan na kanilang pinag-ubusan ng panahon. At ikaw, na sumusunod sa Diyos, sabi mo sa katabi mo, ikaw. Amen. Na nagpursige, nagtyaga. May pagkatakot sa Diyos. Kung ano ang sinabi niya, yun ang gusto mo. Tama ba? Kung sinabi niya, itong gawin mo, itong iyong ginagawa. Dito ka pumunta, hindi mo pinupuntahan. Hello, church! Ikaw ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan at buhay na mapayapa ngayon. May palapakan nga natin si Lord. Sabi ng Matthew 7, verse 24 to 25, build your house on the rock. Amen. Kung meron ka mang gustong buuin at gusto mo yung binubuo mo ay isang matibay na pagbuo, doon ka sa bato, bumuo. Amen. Sabi ng Matthew chapter 7, di ba? May nagtayo ng bahay sa buhangin, may nagtayo ng bahay sa batuhan. Parehong nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng bagyo. Nagkaroon ng malakas na hangin. Nagkaroon ng mga alon ng buhay. Pilit binabaksak. Yung nakatayong bahay doon sa buhangin, talaga namang gibang-giba. Hello? Pero ang tahanang itinayo sa bato, may ganun din naman. Pero ito ang nanatiling nakatayo. Palapakan natin si Lord. Tama ba? Amen. The word of the Lord, the instruction of the Lord is a firm foundation. Amen. His word is a rock which we can ourselves incline to. Ang salita ng Diyos ay isang matibay na bato na pwede nating sandalan. Tama ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang sandal ng sandal kung saan-saan. Amen. Huwag kang sandal ng sandal kung saan-saan. Hindi tao, hindi bagay. Hindi ang anumang sistemang meron ang tao o pinahalagahan. Meron ang tao na pwede magsabing ito, matibay ito, at hindi ito magigiba. Amen. Makita nyo lahat ng tinayo ng taong sistema. Lahat nagiba. Oo, may mga panahon naging uso. Amen. Yung mga networking na yan, mga pyramid na yan, kung ano-ano mga Bitcoin, anong klase mga currency. Tama ba? Ngayon, oo. Tama ba? But there is no greater currency but the word of the Lord. The greatest currency that you have right now is your faith in Him. Palampakan natin si Lord. Amen? Kaya kung meron ka man tatandaan, kung meron ka mang bagay na pwedeng ipunin mo ang statutes at commandment ng Diyos. Thirdly, pangatlong sistema ng Panginoon. Love the Lord with all of your heart, soul, and mind. Mahalin mo ang Diyos. Mga magulang, marami nakatingin sa atin, whether you like it or not. Whether you like it or not, your kids or other people really looks at us. Nakatingin talaga sila.
Especially kung naririnig nila, ikaw napupunta ka ng church. Kaya nga mag-iingat, hindi ka pwedeng hindi nag-iingat. Kahit ang sarili mo, yamang tayo ay malaya para pumunta kahit saan. Makinig kayo, hindi rin natin pwedeng dalhin ang ating sarili kung saan-saan. Kahit malaya tayo, gawin lahat ng bagay. Amen. Kailangan maingat pa rin tayo sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kahit malaya tayong magsalita, tama ba? Ano mga bagay na pwedeng gawin, hindi natin basta-basta ginagawa. Lalo na kung alam nating mapapasaktan natin ang puso ng Diyos. Kasi sabi doon, kailangan nagmamahal ka sa Diyos. Buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Amen. Kung alam mo masasaktan ang Diyos sa iyong sasabihin, huwag mo nang gawin. Kung masasaktan siya ng iyong mga gagawin, huwag. Hello, church. Kahit yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa pero nasa isip mo. Amen. Hello. Tanay mo sa katabi mo, anong nasa isip mo? Sa tingin mo kaya yan na iniisip mo ay malulugod ang Diyos? Nagre-represent ba yan na mahal mo siya ng buong puso, buong isip, at buong mong lakas? Tama ba? Kahit sa mga pagplano. Tama ba? Meron bang pagplano, mga bagay na magbibigay kaluguran sa Diyos? O ang plano mo, sa ganito lalabas ako. Magbuburakay ako. Hindi naman masama yun. Amen, of course. Kung mawawalhati ang Diyos, mapapahinga ang iyong katawan sapagkat pagod na pagod ka na, nagilingkod sa Diyos. Di praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Diba? Pero pag puro pahinga, sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Amen. Nagbabakasyon lang ay yung mga pagod. Tama ba? Nagpapahinga ay pagod. Hindi nagpapahinga yung nagpahinga na. Ewan ko lang meron bang ganon. Tama ba? Hindi pwede magpahinga nagpahinga na. Kaya sometimes makinig kayo. Kaya madalas, hindi sagutin ng Diyos yung ating mga panalangin. It's not because hindi ka naririnig ng Lord. O kaya naman hindi alam ng Lord ang pangangailangan mo. Hindi yun eh. Totoo, alam ng Diyos kahit yung ikabuturan ng ating pag-iisip at yung laman ng ating puso. Tama ba? Nagpipray ka pero totoo wala ka namang plano. Humihingi ka ng isang bagay pero totoo ang dami mong sobra na dinala mo kung saan-saan at walang pakinabang. Tama ba? Hello? Humingi ka ng isang bagay na imbis na ikaw ay mapalapit sa Diyos yung hinihingi mo, magpapalayo sa iyo sa Kanya. Tama ba? Bakit niya ibibigay? Bakit gusto mo ng pagpapala? Bakit gusto mo ng pag-unlad? Tama, bakit gusto mo na ikaw ay gamitin ng Lord mightily? Kung ang utak mo naman ay puro pansariling pakinabang. Tama ba? Kung naman ang pag-iisip mo ay just to please your flesh, just to please yourself. Hello? And when you love the Lord with all of your heart, soul, and mind. Sabi ng John chapter 14, verse 20 to 24, if you love me, you keep my word. And my Father will love him back. And we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my word. And the word that you hear is not mine, but the Father who sent me. Amen. Kung mahal mo ang Diyos na buong puso, na buong kaluluwa, at na buong pag-iisip mo, yung una, pangalawa, natatandaan mo. Mahalaga sa'yo. Sabi mo nga sa katabi, mahalaga ba sa'yo? Kung ang mas lagi naalala mo yung sabi ng kapitbahay mo, sabi ng kaibigan mo, sabi ng kung sino-sino,
Amen. You need to wake up yourself. Kaya gisingin mo sarili mo. Kasi hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga lang ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. At doon lang tayo totoong may pakinabang. Amen. Palapakan natin si Lord. Pang-apat. Dalawa na lang to. Diligently teaches His ways. Sabi ko nga kanina, sino magtuturo ngayon? Matapos mong malaman ang katwiran ng Diyos, matapos mong unawaan ang sistema ng Lord, amen. Pamantayan niya, ano ang gusto niya. Na ganito pala, kailangan may pagkatakot sa Diyos, kailangan may buong pag-ibig ka, buong isip, buong kaluluwa at buong damdamin. Tama ba? Hello? Ang isang makadiyos na ama, isang makadiyos na magulang, kailangan nagtuturo. Sabi mo sa katabi mo, nagtuturo. Matyagang nagtuturo. Diligently. Tama ba? Hindi yan? Biyaan mo yan. Atin ng atin yan. Malalaman din niya yan. Maatin niya ng Wednesday, maatin ng Sunday, maatin ng mga life group, may discipleship siya. Bayaan mo niya. Alam niya na yan. Hello. Sabi nung anak ko, si Mac, sabi niya nagbasa siya. Sabi niya doon sa binasa niya, kapag may isang tao nagkakamali at hindi mo sinabi sa kanya na siya ay nagkakamali, pag siya ay namatay, sisingilin ko sa iyo ang kanyang dugo. At kapag siya ay pinalalaanan mo at siya ay nagkamali at siya ay namatay na, wala ka ng pananagutan. Hindi ko na sisingilin sa iyo ang kahit na ano mula sa kanyang dugo. At binabasa niya yun sa English, si Max. Sabi niya, I will take responsibility to you. Yung onto you account, sabi niya. Sabi ko, yun yung pag hindi ka nagsabi, halimbawa may kaibigan ka, gumagawa na masama, at hindi mo nisabahan, uy, mali yan. Magagalit si Jesus dyan. Lagot ka kay Jesus, sabi ko sa kanya. Magbibigay ka ng account sa kanya kapag siya ay nagkamali. Pero kapag nasabi mo na mali yan, ayaw ni Jesus niyan, okay na yun. Pag nagkamali siya, siya na ang bahala dun sa Lord. Hello, nandiyan ba kayo? Dapat ganun din naman tayo. Amen. Hello, hindi lang doon sa, sabi ko nga madalas, totoo lang madalas nating punahin lang yung mali. Okay? O kaya yung, minsan na totoo, hindi natin napupuna yung mga bagay na hindi nagagawa. Hello? Sabi mo katabi mo, kapatid, nandiyan ka pa ba? Huwag ka lang maghanap ng mali. Of course, pag walang ginagawa, wala kang makikita ng kahit ano. Tama ba? Isang bagay at isang pananagutan din natin. Bilang mga magulang, bilang ama at ina ng tahanan, ang magpaalala sa mga bagay na dapat ginagawa para sa Diyos. Mga anak ko, paano mag-pray ka? Huwag ka magmadaling mag-pray. Oo, magmamadali ka dahil nakahain na. Lord, thank you, Jesus, for our food. In Jesus' name, amen. Yung mga anak ko, ganyan O yan, nagpipray, bukas yung TV. Tama ba? Binitawan lang yung gadget. Pray. So, anak, when you pray, you need to prepare yourself. Sabi ko sa mga anak ko, handa mo sarili mo, patayin mo yung TV, patayin mo yung ginagawa mo. Huwag kang takamin habang nakain na, nakakatakam kasi. Tama ba? Kaya pa nag-pray ka, ang bilis-bilis. Nag-pray ka galing sa iyong heart. You say, thank you, Jesus. Dahil sa iyo, nakakain kami ng maayos. Dahil sa iyo, may tubig kami, may kuryente kami, may bahay kami. Tama ba? Akala ba natin normal na meron lang yung mga bagay na yan? Hindi lahat ng tao may tinatangkilik na kabuuan. Hindi lahat. Hindi lahat may kuryente. May malinis na tubig. Kahit bahay. Sabi, nanonood nga kami ni Pastora doon sa mga mahihirap na lugar. Grabe. Doon sa talagang banyo nila, sa toilet nila, magigising ka. Bukas lahat Kita ka lahat
Tama ba? Hindi comfort room. Scary room. Ang kanilang toilet. Tama ba? Na ano lahat ng mga gandang bagay na meron tayo. It's not because we deserve it, but because we have a good God. Because we have a good Father. May palapakan nga natin si Lord. Hindi lahat ng nagtatrabaho, maganda ang niresulta ng kanilang mga trabaho. May mga tao nagtatrabaho para lang magbayad ng taon nilang mga kailangang bayaran. Imagine mo, hindi yung pahawak ang pera, pambayad na. O, totoo lang, minsan kailangan ka lang nababas ng, ng boundaries mo para makita mo ang buhay ng ibang tao. May mga taong kailangan magtrabaho ng 5 taon bago pa matapos ang mga dapat niyang bayaran. Tapos tayo minsan walang pagpapasalamat sa Diyos. Oh, di ba? Naalala ko tuloy nung bata tayo eh. Pag hindi inubos yung pagkain, nagagaling yung mga magulang natin eh. Ubusin mo yan, huwag kang itira. Daming hindi nakakain. Tama ba? But this is true. Hello? At bilang mga magulang, hello mga tatay. Sabihin mo, tatay, daddy, utosang. Amen. Let us teach the ways of the Lord. Kita nga ako ng isang bata, yung one time nanonood ako eh. Isang bata. Bago siya pumasok sa school, dahil sila ay nakatira sa bundok, at yung eskwelahan ay na doon sa baba, dahil walang kalsadang maayos. Sa Philippines to eh. Walang kalsadang maayos. Ang meron lang, yung dating yung parang, ang tawag nun, yung zip line, na 20 years nang sarado. Na yung nanay at yung tatay, ihahatid yung mga bata, o kaya si ate, meron silang pang zipline na ginaganon lang sa kanilang parang backpack. Isi-zipline nila yung sarili nila. I think for 500 meters sila magsi-zipline. Para lang sila makapasok sa school. Grabe, no? Tingnan niyo yung buhay. Para lang sila makapasok sa school. Eh kung nalaglag yun, one time, pag gano'n nila, may naipit na, na dahon. Kaya nung sundutin nila, siyempre umanda, natanggal nila, halos maputon yung kamay ng bata sa ng zipline. Kasi mabigat yun eh. Diba? Yung gano'n katindi, para lang makapasok sa school ang iba. Tapos meron pa ako napanood, alam ko yung sa yan eh, sa Brazil yata. Yung bata, talagang gumagano sila sa pader ng ng bundok para lang makapasok sa school. 1 kilometro yun, puro pa gano'n ang lakad nila. Kasi konting gano'n lang nila, laglag na sila. Iba naman, lalangoy muna, magbibihis muna siya ng pan-swimming. Tapos yung kanyang damit na pang school at ang kanyang bag, nakasako, naka-plastic, at tatawirin niya muna yung ilog. At doon, papagpagin niya, bibihis siya, dala-dala niya yung pulbo niya. Amen. You sometimes, mas tayo eh, mas nagiging reklamador tayo kaysa mag-appreciate ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Tama ba mga young people, mga kabataan? Tama ba? Galit tayo pag ito na naman ang ulam. Hotdog again. Tama ba? Papasok sa school, pasok na naman. School na naman, work na naman. Sometimes akala natin, normal lang yung mga bagay na yan. Tama ba? Kaya kung ikaw ay may sasakyan, magpasalamat ka sa Diyos. Kung meron kang higaan, alam niyo ba, merong isang siguro, kaano kalaki? Yung lang, 10 square meter lang. Kaano kalaki 10 square meter? Parang ganyan lang. Ang bahay, andun na yung kusina nila, andun na yung sala nila, andun na yung kanilang
banyo. Pag natulog sila, hindi sila nakahiga. Nakatupi silang lahat. Dahil sa napakaliit na space para matulog. At ano pa sila noon? Linis na linis. Lupa lang tinutulugan nila. Hindi tiles, hindi kahoy, hindi semento, lupa lang. At maglalatag lang sila ng styrofoam para nalambot na lambot sa kanilang likod pag sila ay nahiga. Tapos ganun sila kalinis, ganun sila kaayos. Liligpit nila, ayusin nila. Kasi nga maliit na yung space nila, titiklopin nila yung mga banig. Yung mga kumot nila, una nila tatabi nila. Tapos marami sa atin, ang ganda-ganda ng bahay, hindi pa makuhang linisin ng maayos. Tama ba? Hello? Mga kumakain naman sa ibang mga bahay, kumakain sila, naka-plastic lang. Yung kanin, yung ulam, naka-plastic lang. Maraming mga magulang, alam to, naka-plastic lang. Doon sa plastic, doon sila kakain. At hindi pa nila itatapon yung plastic. Iugasan pa nila yun kasi sa susunod na kainan, kailangan pa nila ng plastic. Ulit. Tayo, pag uhugasan ng plato, nagtutulakan pa. Hindi ko talaga mag-get minsan yung mga nagdadabog at nagreklamo pagdating sa hugasan. Right? Hello? You need to see the goodness of the Lord in your life for you to appreciate everything that He has given to you. Amen? I-appreciate mo. Tama ba? Kung meron kang kwarto, praise the Lord. May isang kwarto, 20 nakatira. Merong ganyan tao. Sa isang kwarto, 20 natutulog. Kaya kung meron ako sariling kwarto, isa kayo, dalawa kayo, tatlo kayo, magpasalamat ka na sa Diyos. Tama ba? Hello, nandiyan ba kayo? Kung meron kang bahay, para ba nakakapagod linisin? Ibis na ikaw ay magreklamo. Hello, mga magulang, turuan natin silang magpasalamat sa Diyos. Hello. Kasi kung hindi, walang pagpapala ng Diyos doon. Bakit ka bibigyan ng Diyos sa isang bagay na ibinigay niya sa iyo na hindi mo natutunang ipagpasalamat? Sabi nga nung madalas nating marinig, yung isang bagay na kinaayawan mo, sa totoo lang, panalangin ng iba na sana sila ang may ganon. Tama ba? Yung kinaayawan mong cellphone, kinaayawan mong sapatos, kinaayawan mong sasakyan, kinaayawan mo kung ano-anong bagay. Pinatayan ako ng ilaw. Tama ba? Nagre-reklamo ka, ba't itong ganito pa rin? Parang hindi nagbabago. Hello, you need to be appreciative of the things that God has given you. Tama ba? And then lastly, preserving His law for remembrance. Diligently kanina, mga magulang, magturo. Huwag niyong kasawaan na magturo. Mga anak naman, matuto. Sabihin sa katabi mo, kung meron kang kayang people dyan, o kaya young pro, sabihin mo, matuto naman tayo. Lastly, preserving His law for remembrance. It's more than just remembering. Okay? Higit sa pag-aalala. Preserving means kailangan makontinue. Kailangan magtuloy-tuloy. Tama ba? Pinapasa mo. Hindi yung pagkakain na, wala nang nananalangin. Kasi kagagaling ko lang sa church, nag-pray na kami doon eh. Okay? Kailangan nagpapatuloy, nagdedire-diretso. Amen. Kung walang mga magulang na nagpatuloy ng pamantayan ng Diyos mula noon, diba? Marahil, wala tayong tinanggap na kahit ano. Pero salamat na lang sa Diyos doon sa mga nakakilala, mga magulang, mga individual na nag-preserve, nag-remember, and they continue the statutes and commandments of the Lord. Praise God.
nakaabot sa atin. Palakpakan nga natin si Lord. Tama ba? Nakaabot sa atin. Ngayon tayo ang nakakilala sa Diyos. Tayo ang nakikinabang ng kabutihan ng Diyos. Tama ba? Hello? Amen? Mga magulang, mga kapatid, gisingin natin ang sarili natin. Because we need to be effective in our part. Lalo na mga magulang, mga ama ng tahanan, mga ina ng tahanan. We need to be effective in our part. Ang pagiging ama o pagiging magulang ay hindi lang porket nagkaanak. Tama ba? Hindi porket ikaw ang nagtatrabaho, magulang ng maituturing. Ikaw ang kumikita. Ikaw ang nagpapakain, ikaw ang nagluluto. It's more than just providing all of those things. Amen? Ang pagiging magulang, kailangan yung life na meron ka na galing sa Diyos, nag-i-impact doon sa pinagkatiwala sa iyo ng Lord. Amen? Nagkakaroon ng something na buhay. Hindi lang sa iyo. Tama ba? Nakakapanghinayang sa totoo lang, ang dami mong gustong maging magulang pero hindi binigyan ng Lord o hindi pa binigyan ng Lord ng pagkakataon ng pagiging magulang. Minsan yung mga magulang, yung mga anak, of course, ang mga anak natin, makukulit talaga yan. Tama ba? Amen. Pero it doesn't mean hindi nila kayang matuto. Tayong lahat, sa totoo lang, makukulit tayong lahat. Pero salamat na lang sa kahabagan, pagtitimpi, at tunay na pagmamahal, yung dalisay na pagmamahal. Kasi hindi lang simpleng pagmamahal, kundi yung pureness of God's love in every one of us. He can really see us hopeless. Nakikita niya talaga na parang wala naman siguro to, parang hindi na matututo. Parang hindi na ito mababago. Pero sabi niya, ganun na lang ang pag-ibig niya. Banal na pag-ibig, purong pag-ibig ng Diyos Ama. Kaya nanatili siyang nagtuturo, umaasa, amen ba, sa ating lahat. Last verse. Ephesians chapter 1, verses 3 to 5. Huwag na yung isa na. Ephesians chapter 1, verse 3 to 5. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for the adoption and sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and His will. Bilang isang ama, Diyos nating Ama, kung siya ay babase, totoo lang, sa ating lahat, maaring tayong lahat ay hindi na naligtas. Maaring tayong lahat ay hindi na nakakilala. Maaring tayong lahat wala nang pag-ayos ng buhay. Amen? Pero dahil sa dalisay niyang pag-ibig, amen, nagpatuloy siya sa paggawa ng mabuti. Binigay niyang kanang anak, si Jesus, sa ating lahat. At tayong lahat ay nanampalataya sa Kanya. At praise the Lord, kahit yung pananampalataya na yun na meron tayo, galing din naman sa Kanya. Amen ba? Kaya ngayon tayo maayos ang buhay, masasagana, pinagpala, nasa tamang direksyon. Hello, bagamat hindi punong-puno, hindi naman tayo pinawalan ng Lord. Tama ba? Hello, nandiyan ba kayo? Wala naman perpekto sa atin, pero lahat tayo pinasaya, pinalago, pinagbunga ng Lord ang ating mga buhay. Amen. Kaya sabi mo sa katay, mapalad ka. Amen. Mapalad tayong lahat sapagkat meron tayong Ama sa langit na nagmamahal sa ating lahat. Hello. Tayong lahat ay tumayo.
Palapakan nga natin si Lord. Amen. Yamang tayo ay nagse-celebrate ng Father's Day. Amen. Pag uwi natin, hindi lamang sa church, ano naman to, taon-taon, totoo lang taon-taon, na nagpapaalala tayo, taon-taon tayong gumigising ng mga pag-iisip at diwa ng bawat isa sa atin. Pahalagahan natin ang ating mga magulang. Marami tayong tagapagturo, marami tayong teacher. Totoo lang, we spend 10% of our lives or 20% of our lives in school. Do not forget, you have your 80% of your life in your homes. At kung merong magtuturo sa atin, hindi ang algebra, hindi ang math, hindi ang science, kundi yung paano magkaroon ng isang buhay na maayos, buhay na masaya, buhay na pinagpala, buhay na may pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang kalooban ng Diyos ay tunay na mabuti para sa ating lahat. Yun ang ating mga magulang. Amen. Pasalamatan natin sila. Ingatan natin sila. Tulungan natin sila. Pagaingin natin ang kanilang mga damdamin, kaisipan sa pag-aalala. Kasi sa totoo lang, minsan inisip ko to minsan akala ng mga anak, masaya ang magulang na nagtuturo lang, parang baliwala. Para bang pahirap pa. Dati kasi gano'n ang isip natin Kapag nag-utos si tatay, si nanay, si tatay ayaw akong sumaya. Si nanay ayaw akong nagpapahinga. It's not about that. Totoo lang, we've learned this, especially sa mga dating mga anak na makukulit ngayon ay magulang na natutunan natin na mahirap talaga ang buhay. At kung hindi tayo magiging disiplinado habang maaga pa, hindi ka magtatagumpay. Tingnan ko man sa paligid natin, totoo lang, napakaraming individual, edad 40, 50, hanggang ngayon, walang matibay na tungtungan na tinatayuan pagdating sa buhay. Wala pa ring direksyon. May edad na wala pa rin nabubuo. Minsan nga, marami totoo lang but we love them. Mga magulang, hindi naging magulang sa kanilang mga anak. Kasi isip nila, nung sila ay mga bata, ang na-expect nilang magulang nila, dapat kaibigan nila. No. That is a wrong expectation with your parents. You don't need them to be your friends. You have your friends with you. Wala kayong, kung kaibigan lang, marami kayong kaibigan. Pero ang wala ay yung magtuturo sa atin ng tama. At magtuturo sa atin papalapit sa Diyos. Wala magtuturo sa inyo para magkaroon ng isang pinagpalang buhay. Kasi kung titingin ka man sa iyong kaliwat kanan, ang gusto ng maraming mamasyal, bumili, kumain, magpahinga, maglaro. Tama ba? Pero para matuto, para mag-aral, para umunlad, para maiba ang buhay, para mag-mature, at lumago, iilan lang. Tama ba? Doon pa tayo galit. Tama ba? Yung pa ang ayaw natin. I tell you this, ang buhay mahirap. Kung ang buhay ay madali, di sana ang daming mayaman. Totoo lang. Kung ang buhay talagang madali, sana walang naghihiwalay na mag-asawa. Tama ba? Kung ang buhay madali, di sana walang mahirap. Sana walang may sakit. Sana walang nakakulong. Sana walang tao sa mental hospital na nawalan na sa kanilang mga sarili. Para maintindihan nyo na ang buhay ay mahirap. At kapag hindi ka handa humarap sa totoong buhay, kaya kung may magulang kayo, totoo lang, you need to praise God. If you have a parent with you,
na nagtatrabaho para meron kang makain. May kuryente, may bahay. Tama ba? May nagpapaalala, may nagtuturo. Kasi darating ang time, I tell you this. Pero tinatawag na divine separation. Hello? Young people, young pro, may tinatawag na divine separation, whether you like it or not, according doon sa pamantayan ng Diyos, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at sasama siya doon sa babae. At time will come, darating yon. Doon ka pa ba mag-aaral? Paano maglinis ng bahay? Paano magluto? Paano umayos? Paano magtipid? Pag-ayos na yung sarili? Tama ba? Kaya sometimes, minsan nakikita ko, inaayawan natin yung kultura na kapag pag-edad ng ganito, kailangan humiwalay. Pero nakita ko rin sa ibang mga bansa, siguro minsan kailangan din talaga. You know? Na merong ganon. Sapagkat kung walang pagpupush ng separation, walang change na darating. No, but I'm not about that, you know. I'm about, you need to appreciate what you have now. Appreciate mo. Sa panahon ng pakikinig, makinig ka. Huwag kang manguna. Kung sa tingin mo hindi ka pa kailangang manguna, makinig ka. Sa panahon ng pag-aaral, mag-aaral ka. Kasi pag binangga ka na ng totoong problema ng buhay, wala ka ng pagkakataon para mag-aral. Magpakabait, magpakaayos, lumapit sa Diyos. Pag nasa pamahakan ka na, maniwala ka, ang iyak mo, iyak na ng pagsisisi. At gusto mo bang dumating ka pa doon na talaga naman, Lord, patawarin mo ako dahil napariwala ako dahil sa kakulitan ko? Huwag na. Sabi ko nga sa iba, totoo lang, huwag mo nang hintayin ang Diyos pang magturo sa iyo. At hindi ka makinig sa magulang mo. Yan man yung papa, yung mama, o yung pastor mo o leader mo na ibinigay ng Diyos sa iyo. Huwag mo nang naisin na ang Diyos ang magturo sa iyo. Kasi pag ang Diyos ang nagturo sa iyo, masakit. Whether you like it or not, tatanggapin mo ang pagtuturo ng Diyos. Pero habang may magulang ka, may pastor ka na nagpapaalala at nagtuturo, makinig. Imbis na ikaw ay magreklamo, o kaya naman laging iwas ng iwas. Tama ba? Kasi gano'n kasi. Yung mga ayaw makinig, iwas ng iwas. Nakakatawa lang tingnan, pero this is true. Yung may mga ayaw pakinggan, yung mga may ayaw matutunan, iwas ng iwas. You know, I am a product of my good father, ng tatay ko. Totoo lang, maraming pagkakataon, hindi ko maintindihan. Gigising ng maaga, magliligpit. When I was 14 years old or 13 years old, o parang 12, natuto akong gumawa ng tinapay. Pagluto sa bahay. Noong una, hindi ko maintindihan. Sabi ko, hindi, parang ganito, hindi ko deserving. Tingin ko noon, hindi ko deserving, bata pa ako. Para matuto ng ganyan, magpupukpok. Kasi bahay namin lagi ginagawa. Kaya mula siguro, basta nagkaisip ako, gawa lagi ng bahay. Amen. And my dad, tatay ko, talagang pinush kaming matuto. Kasi tatay lang ang meron ako, wala akong nanay. My mom died when I was 5 years old. You know. And I am a reflection of my dad. Tatay ko. Bakit ako ganito? Gumising na maaga. He's not perfect. You know, wala namang perfect eh. But he tried himself to do his part to be a good father. Kasi mahirap. 6 kami magkakapatid. When my mom died, I was 5. Our eldest, he was, I think, 8 years old. Tapos yung pinakabunso namin, 3 months old lang. Nang mawala ang mother namin. At mahirap para sa kanya.
8 years old hanggang 3 months na anak. Kaya yung 3 months kong kapatid, kinuha ng grandparents namin. Pambaya daw dun sa namatay naming nanay. You know. But he did. You know, he's not perfect. But he did his best to teach us the right ways of the Lord. At ang hindi ko makakalimutan sa tatay ko, yung laging kwento niya patungkol sa buhay ni Job. Niya lagi na ang Diyos ang nakatingin, ang Diyos ang nagpapala, siya ang nagbabawi, siya ang nagbibigay. Kaya higit sa ano pa man, lagi niya itinuturo sa amin, mahalin mo ang Diyos, sumunod ka sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya. Kung mas meron kang pasisiyahing damdamin, pasiyahin mo ang damdamin ng Diyos. Sapagkat yun ang may malaking pakinabang. Amen? Hello? Walang perpektong magulang. Even for us, wala naman perpekto para sa atin. Ni isa man sa atin, walang talaga namang sasabing ako ang ideal na magulang. But the same for every one of us. We're still doing our best. Amen. Marami pa rin tayong pagkakamali. Maaari tayong pagkukulang. Kaya nga sa Diyos tayo tumitingin. Kaya tayo nag-aaral para ipaalala sa atin kung anong pamantayan ng Diyos. And after that, tayong lahat kailangang sumunod. Kaya church, you appreciate whatever God has given you. Hindi ka man galing sa angkan ng mayayaman, ang magulang na meron ka ay hindi nagmana ng katakot-takot na kayamanan. They are still a gift from the Lord to you. Tama? Kung sila man ay dating mga magsasaka, hindi nakatapos ng high school or grade school, you need to appreciate kasi they did their best to be a good parent to every one of us. Amen? Basta kanila, hindi man maaring sabihin na nating missing in action ng iba. Tama? Hindi natin nagisnan ang ating mga magulang. You still give thanks to the Lord because without them, we will not be here. And that yung oportunidad na yun para lumabas sa mundong ito ay galing pa rin sa ating mga magulang. Hello? Sabi nga ng isang pastor, hindi ka naman pinanganak na mayaman, make sure, bago ka umuwi kay Lord, ikaw ang pinayaman ng Diyos. Tama ba? Kung ang magulang na yung kinagisnan ay hindi nakakilala sa Diyos, make sure na ikaw ngayon ang nakakilala sa Diyos. Kung marami ka mang pagsisisi na hindi lubusang sumunod ang iyong magulang sa Diyos, ikaw naman ang magkaroon ng pagkakataon na sumunod sa Diyos. At maging pamantayan mo naman na mag-iwan ng isang pamantayang makadiyos sa mga susunod sa iyo. Tama ba? Palakpakan nga natin si Lord. I want you to lift up your hands to God. Because individually, I tell you this time will come. Everyone in this room, it might not be now, hindi man sa ngayon, one day, you will be a parent. Kung ikaw ay anak sa panahong ito, maging mabuti kang anak. Maging masunuring anak. Maging isang anak na supportive sa magulang. Kasi darating ang time, magiging magulang ka din. Amen? At hahayaan ng Diyos na ikaw naman ang mag-lead ng pamilyang meron ka. Hello? Maging pagpapala tayo, unang-una sa Diyos, pagpapala sa ating mga magulang, at maging pagpapala sa isa't isa. Thank you, Jesus. Purihin natin ang Diyos sa maging ito. Give thanks to the Lord for everything that you have. Give thanks to the Lord for every individual. Sa lahat ng individual na ibinigay sa iyo ng Diyos, sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong mga kapatid. Kung meron mga kapitbahay, kaibigan,
nagdala sa iyo ng salita ng Diyos, why don't you give thanks to God? Because itong Diyos, gumagamit siya ng sino-sino para lang tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless you. We thank you, God. Thank you, God, for our parents, for our mom and dads, Lord God. For all of our relatives, loved ones, uncle, titas, Lord, grandparents. For they're all gifts from you. Thank you, Jesus. I'm gonna pray just to close this preaching. And then, sa lahat ng ating mga kapatid, let's go to our parents, your mom and your dad. And kung mayroong mga kapatid, you pray for your parents. Bless them through your prayer. Ngayon mo sabihin, Daddy, Mommy, I love you. Hindi yung pagwala na, saka magbibigay ng bulaklak, saka magsasabing, sorry, Mommy, dahil hindi ako sumunod. Sorry, Daddy, hindi ako sumunod. You know, this is the time we appreciate them. Amen? Let's express our gratitude for every individual that God has presented us. Thank you, Jesus. God, we lift up your name. We worship you. We honor you. As you said in your word, sabi mo sa iyong salita, lahat ng magaganda at mabubuting bagay, ikaw ang nagbigay. Kaya pinagpapasalamat po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay na meron po kami. Sa lahat ng aming tinatangkilik, bagamat ito, Panginoon, ay galing sa aming mga lakas, kahit ang lakas namin ay galing sa iyo. Kaya salamat po, O Diyos, sa aming mga damit, pagkain, tinitirahan, sasakyan, O Diyos, mga bagay, Panginoon, na pinagpala mo sa amin. Salamat po. At of course, Panginoon, isang buong pagpapasalamat ang binibigay po namin sa iyo sa pagbibigay mo po sa aming mga magulang. Bagamat ang iba ay wala na po at hindi namin kasama, ang iba naman ay nasa ibang lugar, I pray wherever they are, may they receive the reward, Panginoon, na ipinangako mo, O Diyos, sa mga nagpagamit para kami po ay makakilala sa iyo. You bless them, Lord Jesus. At yung legacy, Panginoon, ng pagkakilala sa iyo ay huwag maputol, kundi bagkos mag-continue, Panginoon, at kami naman ang gamitin mong instrumento. Salamat po sa iyo. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, if your dad is here, amen, Daddy, you know, and moms, of course, sama na natin yung mga mami natin because